magastos kayo ng 70 million a day for a 125 million na sinasabi nung nilustay niya na actually galing din naman yan sa pondo ng presidente. It doesn't make sense, no? Yung 140 million, sana marami nang natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Tingnan nyo, attorney po yan eh. Siya po si Attorney Yvette. Kontakto yata yung apelido niya. Basta siya. Tingnan ninyo pag nakalinya talaga sa mga Duterte, ganyan sila mga tuwiran para kay Inday Sara. Wala daw sense yung paggastos ng 70 million para sa impeachment, para sa hinahabol na 125 lang. Ba't dyan nyo lang dinadala sa 125 million? Hindi lang po yan ang usapin dyan. 4 yung kanyang tawag nito, kaso dyan sa impeachment na yan. Eto po ang masasabi ko lang dyan. Ayaw mo pala gumastos ng 70 million para sa impeachment, di sana hindi nagnakaw si Inday Sara, wala siyang pagtataksil sa bayan, sa tao, wala siyang korupsyon na ginawa. Di sana ngayon wala tayong ginagastos na 70 million, ma'am. Yan ang isipin ninyo. Tapos diyan mo dadalhin sa gastusin na 70 million. Sino may kasalanan? Ba't gumagastos ngayon ng 70 million? Diba? Yung putang inang Sara ninyo, kasi nga, nagkaroon siya, nakitaan siya, na meron siyang nalabag at dapat siya ay ma-impeach. Nangihinayang pala kayo sa 70 million, Sa 70 million na sinasabi mo, bakit ayaw umaten ni Inday Sara? Para isang harapan, isang anuhan, tapos na. Sa Congress din sabi, malaki ang ginagastos, pero bakit hindi umaten? Umaten man si Inday Sara, hindi pa nagseryoso. Dapat wala ng impeachment. Kung sa Congress pa lang tinapos na yan, humarap na yan. Kaya lumalaki ang gastos. Eto, may sense tong sasabihin ko. Bakit hindi si Inday Sara ang pagtulakan ninyo? Inday Sara, punta ka na doon kasi 70 million per day yan. Ang laki ng nasasayang. Nang matapos na yan, nang noong pa sana tinapos mo yan, na para yung gagastusin na 70 million, doon na mapupunta sa mga estudyante, sa mga na-hospital, sa nangangailangan ng ayuda. Bakit isisisi ninyo yung halaga ng per impeachment day sa kagaguhan ni Inday Sara? So, ibig sabihin, para hindi na ba tayo gumastos ng 70 million, hayaan nyo na ang corrupt kasi, putang ina ang ninakaw lang niya magkano, tapos 70 million. License yan? License ng magnanakaw? Ang halaga na 70 million na para hindi na tayo gumagastos, wag na natin panagutin. Nang ina, pag talagang nalilinya sa mga Duterte, nawawala sa hulog yung kanilang pangangatuwiran. Pakiisip, yung mas may sense yun. Putang ina, gusto nyo palang hindi tayo gumagastos ng 70 million per hearing sa impeachment diyan sa Senate. Pagtulakan nyo si Inday Sara umaten. Tapos, dapat noong pa yan, tapos niyan Putang ina. Tapos ngayon, ang lakas ng mukha mo, ipamumuka na sayang ang pera, dapat doon yung nagagastos. Sisihin nyo si Inday Sara. Magnanakaw kasi putang ina, nagtaksil pa sa bansa natin sa kanyang mga sinumpaan tungkulin. Kung walang ginawang kasalanan si Inday Sara, may gagastusin pa 70 million. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Putang inan ninyo. Pare-parehas kayo. Pag Duterte talaga makadepensa lang. Uhugot pa kunwari, nangihinayang sa pera. Putang ina, magnanakaw yan. Yung ninakaw niya. Mas sayang po yung kung yung ninakaw ni Inday Sara na 125 million, idinala niya sa tama yan. Mas may sense, putang. Tama po yung sinasabi dito ni Mami Principal of Life na hindi po ganun kasimple yun. Na sinasabi po nung abogadong supporter ni Sara Duterte na gumagastos tayo para lamang po busisiin yung sinasabing nawawalang 125 million pesos ni Sara Duterte na confidential fund. Hindi po ganun kasimple yun, mga kababayan. Yan po yung narrative nila para palabasin sa mga Pilipino na walang kwenta yung ginagawang impeachment trial laban kay Sara Duterte.
Unang-una mga kababayan, hindi lamang po ito tungkol sa 125 million confidential fund. Kung confidential fund po ang pag-uusapan natin, yung pong 125 million, so OBP pa lang yun. If I'm not mistaken, meron pa pong 300 plus million sa DepEd na meron ding notice of disallowance at pinababalik na rin kay Sara Duterte. Yung may finality, if I'm not mistaken, na kailangan talagang ibalik ni Sara Duterte is worth 73 million or 75 million if I'm not mistaken. Hindi ko na ma-recall yung exact amount pero masasearch nyo naman po yan. So mga kababayan, hindi po ganun kasimple na 125 million lamang ito. Tandaan po natin, meron pa pong bribery na pinag-uusapan. Yung di umano'y ginawang panunuhol ni Sara Duterte gamit ang sobrang puti sa mga opisyal ng DepEd. Bukod doon, meron pa pong ill-gotten wealth, yung na-discover or isinuwalat ni Senator Trillanes na di umano'y tumatanggap silang magkakapatid ng pera, malalaking pera mula sa mga D-Lord. So, napakalaking iskandalo po nun. So, bribery, confidential fund, at saka yung ill-gotten wealth, at yung pong pagbabantang ginawa ni Sara Duterte kay PBBM, kay FL at kay dating Speaker Martin Romualdez. So, apat po na mahalagang issue ang pinag-uusapan dito, hindi lamang confidential fund. So, ginagawa kasing simple at mababaw ng mga DDS ng mga supporter ni Sara Duterte ang impeachment trial ni Sara Duterte para palabasin na ito ay walang kwenta or kababawan. Yan po ang narrative ng mga taong may kinakatakutan. Takot na mapatunayang guilty ang kanilang sinusuportahan. Imagine mga kababayan, kung mapapatunayan po nating guilty si Sara Duterte na binulsa nila yung 125 million confidential fund or yung pinababalik ng COA, at kung mapapatunayan na siya ay nanuhol sa mga opisyal ng DepEd, at kung mapapatunayan na siya ay may ill-gotten wealth at tumatanggap ng mga pera mula sa mga D-Lord, ang kanilang pamilya, at kung mapapatunayan na talagang meron siyang kinausap at kinontrata na, alam niyo na, magliligpit kay PBBM, kay FL at saka kay dating Speaker Martin Romualdez, napakalaki pong mawawala sa mga Pilipino at napakalaki pong magiging malaking dagok po sa atin ito kung yan po ipapalampasin. Kung totoo po lahat ng iyon, lahat ng mga akusasyon laban kay Sara Duterte, yung di umano'y paglustay or pagbulsa ng confidential fund, yung di umano'y tumatanggap sila ng malalaking pera sa mga D-Lord or sindikato, at yung bribery na ginawa at yung pagbabanta kay PBBM. Kung lahat po yan ay totoo at pinalampas lang natin, hindi natin itinuloy ang impeachment trial dahil sa reklamo ng mga DDS na ito, ay napakalaki pong mawawala sa mga Pilipino at napakalaki pong sugat ang gagawin natin sa ating bansa. Dahil maaari pong maluklok si Sara Duterte kung hindi itutuloy ang impeachment na yan, maaari po siyang manalo sa pagka-presidente at maaari po siyang magpatuloy sa mga maling ginagawa niya kung totoo na kinumit niya ang lahat ng mga maling ginawa na inaakusa sa kanya. Nagigets niyo po ba mga kababayan? Imagine, kung totoo na sa mahabang panahon silang magkakapatid, silang pamilya ay tumatanggap ng pera mula sa D-Lord or sindikato. Imagine kung siya'y mananalo sa pagka-presidente dahil hindi natuloy ang impeachment trial. Imagine kung ano pa ang pwede nilang gawin. Ano pa ang pwede nilang matamasa galing sa illegal or sa mga sindikato kung totoo yung isinuwalat ni Senator Trillanes mga kababayan. Kaya wag po tayong magpapadala sa mga paandar ng mga DDS, no? Mga abogado pa naman. Sabi, abogado daw eh. Mga abogado pa naman, pero kung mga tuwiran napaka-irrational, kung mag-isip or mga tuwiran, ginagawang mababaw ang mga bagay-bagay, yan po ang style nila, yan po ang paraan nila. Siguro kasi sila takot din na malaman na guilty si Sara Duterte. Wala pong mawawala sa mga Pilipino kung mapapatunayang inosente si Sara Duterte. Pero kung yan po ay palalampasin natin at totoo pala ang lahat ng akusasyon kay Sara Duterte at ititigil ang impeachment trial at mananalo siya sa pagka-presidente, magiging malaking sugat ito, magiging malaking dagok at malaking mawawala sa mga Pilipino sa Pilipinas kapag hindi po napanagot si Sara Duterte at bagkos naging presidente pa siya. Kasi imagine mga kababayan, kung totoo ang mga yon na tumatanggap silang magkakapatid, yung pamilya nila ng malalaking pera mula sa sindikato, tapos magiging presidente siya sa 2028, gaanong karaming sindikato pa
ang makikinabang sa pagiging pangulo niya sa 2028 kung manalo siya. Bukod dyan mga kababayan, siguro nabalitaan nyo po yung pag-angkin na ng China sa mga isla ng Batanes. Batanes Group of Islands po, inaangkin na rin ng China. So yan po ang isa sa pinakadelikado. Kapag puppet tuta ng China ang nanalo sa 2028, baka sakupin na rin ng China ang mga isla ng Batanes. Nabalita po yan recently. Inaangkin na rin po ng China ang Batanes. Bago yan, Palawan muna ang una nilang inaangkin. Yan po yung narrative na pinapakalat ng mga pro-China. Kinakalat na po dito sa Pilipinas. So tayo po yung mag-push back, lumaban tayo. Huwag po nating hayaang pro-China, puppet ng China ang manalo sa 2028. Huwag po nating hayaan na puppet ng China ang manalo sa 2028. Kaya napaka-irrational at wala po sa tama, wala sa katwiran yung sinasabi ng mga DDS na huwag nang gumastos para sa impeachment dahil naaaksaya ang pera. Mali po yun. Mas malaki po ang magigain ng mga Pilipino ng Pilipinas kapag nalaman natin ang totoo. On the other hand, kung yan po ay totoo at pinalampas po natin, hindi natin tinuloy ang impeachment trial, malaki po ang mawawala sa atin at maluluklok po ang maling tao or masamang politiko na mamumuno sa bansa natin. Kaya kailangan natin ituloy ang impeachment trial nang malaman natin ang totoo. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.